tumuloy tayo ngayon mga boss, Chief Amo, sir, 'no? Kasi ngayon, tapos na po yung 48 oras, mga kababayan, ni Pastor Kibuloy para sagutin po, 'no, yung Senado kung bakit hindi siya karapat-dapat ikulong o i-contempt dahil hindi siya, pumunta doon sa mga hearing ng Senado at Congress, mga kababayan. So, panoorin po natin 'to, pakinggan natin kung ano yung Alas sinabi niya. 8:40 ay Ito. Ready and go! kanina pong umaga, bandang alas 8:40 ay pinareceive po naming formal yung aming compliance and legal justifications po para hindi matuloy ang anumang aksyon sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. So, sa madaling salita, mga kababayan, hindi pisikal na pumunta para magpaliwanag si Pastor Kibuloy. Mga boss, Chief Amo, sir. So, lalo pong magtatanong ang taong bayan nito, ano ba, nandito pa ba talaga si Pastor Kibuloy? Bakit ayaw harapin ng pisikal? Bakit ayaw humarap? So, ngayon, ang ginawa po nila, sumulat po sila, mga kababayan. Sulat po, no? Liham ang naging daan nila upang sagutin po ang Senado. Sa pamamagitan ng isang sulat, sinagot ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy ang show cause order para ipaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Elvis Malayan, hindi kawalan ng respeto ang hindi pagdalo ng religious leader sa investigasyon ng Senado. Bagkus sa hindi ganitong tanging korte lang ang makakapagresolba sa mga alegasyong kriminal laban kay Kibuloy. So yun po talaga ang pinipilit nila hanggang ngayon. Sa korte na lang sasagot, hindi na sa Senado. So yun, tama po yung ikinumento kanina dito, mga kababayan, no? Na kapag ito po talagang hindi nagawan ng ng warrant of arrest at kumbaga parang wala na lang, hayaan na lang natin. Ayaw umattend sa Senado no? Baka po ang mangyayari nito, mga kababayan, is lahat po ng ipapatawag sa Senado wala, no? I-ignore na lang po ang Senado natin. Pwede naman palang hindi pumunta diyan Gago! Pwede naman palang skip na lang yan ganun po ang mangyayari diyan, mga kababayan. So ngayon po, nasa sa kamay po, no, ng Senate President Miguel Zubiri kung ano po ang magiging hatol nito. Ituloy natin. We still believe po na yung resolution itself is incriminatory and therefore useless po, no, para kay Pastor Kibuloy na siya ay pupunta sa Senado without sacrificing his fundamental Bill of Rights. Kasi po, kagayang paulit-ulit na sinasabi namin, yung resolution mismo po ay sinasabi na guilty na po sa mga krimen si Pastor at ito'y patuloy na kanyang kinocommit. Hindi, ang nangyayari po kasi diyan, mga kababayan, no, lalong nagmumukhang guilty dahil po din sa hindi sa pagsipot, mga kababayan. Ang Senado po, kaya po sila inaaya upang maipaliwanag ang kanilang side, mga bossing. So magmumukhang guilty talaga kasi iisa lang po ang tinatanong, iisa lang at puro yun lang po ang tinatanong, no? Kung paulit-ulit na yun ang tatanungin at wala yung side nila Pastor Kibuloy, ganon talaga ang magiging parang spekulasyon, no? Tama ba yung aking word na spekulasyon? O ganon talaga ang iisipin ng taong bayan, no? At masasabayan pa ng bakit tayo lumantad? O akala ko ba son of God? Gago! Bakit hindi maipagtanggol nung tatay? Gago! Di po ba? Bakit natatakot? Kung ako po yung talagang kung ako yung lalagay sa katayuan ni Pastor Kibuloy at pinangangalandakan ko, ako ay son of God. Anak ako ng Diyos. Pag-aari ko ang universe. May doorknob akong diamond. Lakas loob ko pong haharapin niya, mga kababayan. Kung meron talaga akong nasa likod ko, no? Kapag sinabi mong son of God, ibig sabihin, nasa likod mo ang Panginoon, mga kababayan. 'Di ba? Bakit ayaw humarap? 'Di ba? Ganun lang naman po 'yun At kung para sa Pilipinas po talaga sila, irerespeto nila ang Senado at ang Kongreso, no?
Iisipin na lang po nila, naku, pag hindi ako pumunta o hindi ako sumipot do'n, eh, baka gayahin ako ng mamamayang Pilipino, eh, magiging magulo na, magiging walang saysay na ang Pilipinas, ang Senado. 'Di po ba? Sabi tuloy ni Ma'am Lynn Garcia, son of devil. Ayan, oh. 'Di ba? Tapos, na-budget ng Duterte, hindi nila kaya si PBBM. Wala, eh. No? Alam niyo po, yung mga estilo nila, yung mga ginagawa nila, mga kababayan, lalo lang nilang ipinararamdam sa taong bayan na nagmamadali silang maupo o nagmamadali silang makapwesto, no, o makabalik sa power. Yun po lalo ang nararamdaman ng taong bayan. Ano? Mark, magandang gabi, sabi ni Sir Luis Fernandez. Son of God. Tapos nagtatago. Oh. Sabi ni Grefil, oh, mag-research ka ng vlog mo ng paninira sa Duterte, di yun ang pag-aalata na iisa ang linyada nyo. Grabe, ano. Eh, balita na to, oh, sa balita ito. Oh. Binabalita na yan, oh, ayaw mo pang tanggapin. Eh, ano ka nga? Gago! Di po ba? Iba yung nasa likod, oh. Ni Kibs. Si Taning daw, oh. Magagalit lalo si Grepel dyan. Judge ba? Si kakampi mo, Hontivirus? Ha ha ha. Gago! Judge ba si Hontivirus? Eh, sagutin mo yan. Ang dali-dali lang tinatanong mo, eh. Oh. Yun nga po. Isang sabi lang yan ni Kibs. No? Stop. Eh, mukhang masisira si Boss Kibuloy dito, mga kababayan. Mukhang masisira po yung yung pa-stop niya. Kung si Vice Ganda at ang ABS-CBN napa-stop, hindi ko alam itong warrant of arrest, mga kababayan, kung kayang ipa-stop, no, ni Kibuloy po, mga kababayan. Wala rin itong may limitasyon umano ang Kongreso sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Nabanggit din po namin doon na may limitasyon, no, ang karapatan ng Kongreso sa pag-iimbestiga. At yung limitasyon na yon ay precisely to regulate or to control, no, the legislator from abusing the fundamental Bill of Rights of resource persons or witnesses appearing thereat. Panawagan ngayon ng kampo ni Kibuloy kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Sana po basahin ng mabuti ng ating mga kagalang-galang na senador yung mga legal justifications po na isinalang namin sapagkat ito po ay naaayon sa Constitution at sa existing jurisprudence, no, on the powers of the Congress or the Senate in particular to conduct investigation po without violating. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung Senado at Kongreso talagang hindi nila a-attendan. Talagang babaliwalain po nila kasi walang saysay sa kanila, no? Gago! Sino mas may yagballs? Oh. Si Pastor Kibuloy o si Senyor Aguila? Gago! Kaya gusto nila na iupo na ngayon si Sara dahil alam nila hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. Sabi po ni Jerry Nicolan, nako Sir Jerry, meron na pong mga sumisigaw ngayon ng resign Sara, resign na po, mga kababayan. Dati, mga ilang linggo makaraan, wala namang ganyan. Ngayon, siguro, sa mga ikinikilos siguro dahil ni Inday Sara Duterte, no? Nagkakaroon na ng mga resign Sara, resign po, mga kababayan. At mismo, eto po sa mga dating tagahanga niya na po at mga dating taga-suporta ng mga Duterte, mga kababayan. Unang-una na dyan, si Cap Nino Barsaga. Narinig ko yung panawagan ni Cap, no? Sabi ni Alvin, wala na talagang pupunta sa Senado kahit sino na may allegation kapag may investigasyon na pinapatawag kasi pwede naman pala hindi pumunta sa Senado. Pwede naman palang tanggihan ang investigasyon. Ganyan po talaga ang mangyayari niyan. Kaya po eto, nako, ang desisyon po nito nasa kamay, no, ni Senate President Zubiri, mga kababayan. Hihintayin po natin ang sagot kung itutuloy po ba, no, dahil po ito,
Nung narinig po ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, na kumbaga sumagot nga po sila, umpisa pa lang po 'di ba sabi ni Senator Risa Hontiveros na wala, kahit anong maging dahilan niya, wala kaming nakikita na katanggap-tanggap na reason ni Pastor Kibuloy kung bakit hindi siya umattend doon sa kanyang mga hearing dito sa Senado at sa Kongreso. Kitang-kita nyo naman po sa mga video, no? Ni Raid, sabi, nandito ang mga vlogger. Gago! Sabi nung isang vlogger doon, pumunta kami dito sa Glory Mountain para imbestigahan. Para mag-imbestiga. Sabi ko ba, may bagong trabaho mga vlogger, investigador na din pala. Gago! Nandito kami sa Glory Mountain para imbestigahan at hanapin yung mga baril ni Pastor Kibuloy. Na sinasabi doon sa video. Tapos binanata si Senator Risa Hontiveros. Kaya po talagang si Senator Risa Hontiveros sinungaling po. Pero wag ka yung mga vlogger na nasa loob. Gago! Sila din po. Yung mga vlogger na nagtatanggol kay Pastor Kibuloy. Sabi ko, ano yung balita ng Ano yung balita ng SMNI? Yung balita nila anong tawag nila doon sa mga vlogger? Mga independenteng vlogger. Inimbestigahan ang Glory Mountain ni Pastor Kibuloy. Siguro po kapag kayo hindi kayo palaging nakikinig o laman ng social media para panoorin yung mga vlogger, kung sino yung mga vlogger nung kabila, kung sino yung mga vlogger na sumusuporta sa ating presidente, siguro iisipin mo na, sabi ng mga vlogger, wala naman daw silang nakita Pero, kung titignan mo talaga at kilala mo yung mga vlogger na nandun, sila din po yung nagtatanggol kay Pastor Kibuloy. Gago! Sila din po yung yung parang inimbita po yata sila doon, mga kababayan inimbita sila. Hindi talaga kasi yung boss na tambalos-los mo at dilaw, nakakampi mo daw? Di mo kinikilala ang korte natin, di mo ginagalang yung karapatan ng tao kung ayaw nyo magamit ang grandstanding ng kakamalian. Muna, ang gulo nitong si Grefil. Gago!